Bro Roweno. Bueno. Already started na. Let's pray. Ang maraming Diyos na ang iyong tahanan ay nasa mga langit. Sa mga sandaling ito, Ama, kami minsan pang dumudulog sa inyong luklukan ng awa. Taus-pusong nagpapasalamat na inyong niloob na kami na magkakapatid, inyong mga anak, ay muli magkaroon ng pagkakataong tanggapin ang inyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagkasi, pangunguna at pamamatnubay ng inyong banal na Espiritu, na bago pumanhik na muli ang aming Panginoong Hesukristo, kanyang ipinangako na siyang makakapiling namin sa buong panahon ng aming pamamalagi sa inyong harapan. Aming hinihiling, Panginoon, na ang inyong hirang na lingkod, Brother Epi, may sampay mangusap ng mga pangungusap na nagmumula sa inyong katotohanan, na maghuhubog sa aming pusong nagtataglay ng pagmamahal sa katotohanang nahayag sa pamamagitan ng banal na kasaysayan ng aming Panginoon Hesukristo. Ay ito'y manahan sa amin at magamit namin sa paglilingkod sa inyo, sa aming katitibay sa pananampalataya, sa ikahihikayat at ikaliligtas ng marami pang iba. Alang-alang po lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. So, magandang umaga dyan sa Mindanao, magandang hapon dyan sa California, at magandang gabi dito sa New York at sa mga makakapakinig nito kung kailanman. For the record, greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ sa patuloy nating pag-aaral ng Sanctuary Series. Nandito pa rin tayo sa Lesson 1, Part 2 pa lang ito kasi dinadahan-dahan natin, tsaka hindi na tayo nag-aaral ng kagaya noon. Depende yan sa mood ng ating pag-aaral. Pag inantok na tayo, tigil muna tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Para makuha talaga natin yung pinaka-juice, pinaka-meat ng pag-aaral natin. At ito naman ay tayong lahat ay magkaklase. Alalahanin natin, ang teacher natin ay ang Holy Spirit, siya magpapahayag. Tayo naman, halimbawa ako, ay magpapakumbaba lang mag-aral, magsaliksik at maibahagi natin itong kahalagahan ng sanctuaryo na pinagawa ng Diyos kay Moises bilang anino, bilang ehemplo, pattern, shadow, figure ng plan of salvation. Hindi ito figure ng building. Tandaan natin mga kapatid, itong sanctuary hindi ito figure or shadow ng building. Although merong sanctuary sa langit, pero hindi yun ang focus doon, yung building. Kung hindi yung katotohanan, the truth of the sanctuary, not the pattern, the figure, rituals, and services, even furnitures, no? So, nag-off yung share ko yung ano natin, yung PowerPoint. So last week, pinag-aralan natin yung na pag-aralan natin last week. Nung nakita nyo, pinadala na yata ni Kuya Piper sa inyo. Altar of offering, Lampstand. lampstand, altar veil, table of showbread. Nakita natin si Jesus. Jesus was born. Parang na tayo, yung seat of mercy. Ito pa. Dito pa tayo sa altar of incense. Oh. So, ang last topic natin is was. Ayan, nakita natin. Yung light, si Jesus yan. Tayo, pag sinabi yung you in plural form,
Marami tayo worldwide. May sa Mindanao, may kung saan-saan tayo ng mga believers tumanggap kay Jesus. Meron tayong dinadalang iisang liwanag. Ano? So, yung liwanag na yan, walang iba kundi si Kristo na siyang nagbibigay ng liwanag sa lahat ng tao. Mula kay Adam hanggang sa pinakahuling. Wala pang kamalay-malay na bata na mabubuhay pagdating ni Jesus. Siya pa rin ang liwanag. No? I am the light of the world. Si John the Baptist, siya pumunta, ginamit siya ng Panginoon para patutuhanan ang liwanag. Hindi siya yung liwanag, hindi si John the Baptist. Siya ay magpapatotoo lamang sa liwanag na yan. At si Jesus yun. Ang sabi niya, behold the Lamb of God which taketh away the sin. Napakahalaga na malaman natin yung word no, taketh away. Kasi kung minsan patuloy pa rin natin sinasabi yung kasi makasalanan tayo. Totoo, alam naman ng Panginoon yun na makasalanan tayo. Kaya hindi niya tayo charge sa ating kasalanan laban sa atin. Bagkos, i-charge na tayo pag nalaman natin ang iisang pag-asa natin, iisang pundasyon at inaasahan natin ay ang katwiran lamang ng ating Panginoon Jesus. His blood and His righteousness. Okay, so ngayon, papasok tayo dito sa altar of incense. Golden censer ang tawag dito. May 4 na horn dito sa gilid. It represents the authority, the eyes, the mindset of God. Kuya Pipes, ikaw muna ang una babasa. Exodus 30 verses 1 to 6. 1 and 6, I mean. Exodus 30 verses 1 and 6. And thou shalt make an altar to burn incense upon, of shittim wood shalt thou make it. And thou shalt put it before the veil that is by the ark of the testimony, before the mercy seat that is over the testimony, where I will meet with thee. Alam natin tong testimony na to, no? Yan yung Ark of the Covenant. Yan yung pinaka main event na pag-aaralan natin. Ark of the Covenant. So yung pinaka-sentro na article or furniture sa Eastern Court, yung altar of burnt offering, the brazen altar of burnt offering that represents the cross of Christ. Dito naman yung testimony. So dito dinescribe sa Exodus 30 verses 1 and 6 na magkatabi lang ito. Kortina lang ang pagitan niyan. Pabasa natin ngayon kay Kuya Rafi. Altar of incense. The altar and the fragrant incense in the earthly sanctuary were an example of the work our great high priest is performing for us. Our minds should often dwell upon the work of Christ in the heavenly sanctuary. Yan. So, nung unang panahon, nung pinapagawa ng Panginoon kay Moises ito, inutusan talaga ng Panginoon si Moises na tingnan niya. Titigan niya ng mabuti kung ano itong pattern nito ng sanctuary. Ulitin ko for the record. Huwag tayong malilito doon sa tinatawag na pattern, shadow. Nandyan sa Hebrews chapter 8, chapter 9, chapter 10. Nandyan yung word na shadow, figure, example. Tapos dahil nga pinakita sa kanya sa bundok, ito, no, titingnan natin sa kung gaano kahalaga sa Panginoon at yung pagbigay niya ng instruction kay Moses. Pabasa natin kay Ate Nets. Altar of incense. Moses, when directed to build the sanctuary, was caused to see the heavenly model of which he was to make a shadow. Yan. Exodus 25:40. See that you make them by the pattern for them, which was shown to you on the mountain. So, pinapatingnan talaga ng Panginoon yung pattern. Ulitin ko pattern of salvation ito. Next week, mapag-aralan natin yan paano naging pattern ito. Yan yung sa Exodus. Inulit na naman dito sa Book of Hebrews. Kasi itong Hebrews, sinulat ito ni Pablo sa mga Hudyo
na na-convert into Christianity, tapos they were in danger of going back to rituals dito sa mga sanctuary services. Kasi parang tayo kasi na mga human being, nagre-react tayo based on our senses. Sa nakikita, sa naamoy, sa nalalasahan, sa nahawakan, ano yung 5 senses natin. Pero pagdating sa mga spiritual na bagay, it doesn't make sense to us. So kailangan i-communicate, kaya gumagamit ang Panginoon ng mga literal na mga bagay para ma-communicate niya ang spiritual na katotohanan. Paano ito mag-connect sa Diyos at kay Kristo sa ating ikaliligtas. Ano? So inulit na naman ni Pablo, Hebrews chapter 8 verse 5. Ganon din, pero pabasa natin kay Ate Nets. Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, said he, that thou make all things according to the pattern should to thee in the mount. Kita nyo? Ina-admonish talaga ng Panginoon na tingnan mo ito. Napakahalaga nito. Okay? Ngayon, si Brother Lowen naman ang pabasahin natin. Psalm 141:2. Let my Sige. prayer be set before thee, before as incense, and the lifting up my hand as the evening sacrifice. Diretso. Yung sa taas. While the golden altar was located within the holy place directly in front of the inner veil. Exodus 31:6, 1-6. It was considered as belonging to the most holy place. Hebrews 9:3-4. Yan. So ang namamagitan lang talaga dito yung kortina. Pero ito, it belongs, kino-consider ito na kasama ito sa most holy place. Kung bakit. So kahit si David mismo yung prayer niya, iniugnay niya yung prayer niya. My prayer is set before thee as incense. Itong pabango dito sa Catholic Church, makikita natin may daron silang dala-dalang pausok, no? So ang concept niyan, doon niyang kinuha kasi yun nga yung langsa ng dugo. Kumisan yung mga pabango na linalagay natin ng mga pabango, hindi lahat yan bango. Meron din yung mabahong amoy tapos tinitimpla nila. So dito, ito yung pangtimpla doon sa mabahong dugo, doon sa loob ng sanctuary. Kasi doon dinadala yung dugo tapos iwiwisik-wisik doon sa kortina. So sa pamamagitan nito, ng pausok dito sa golden censer na ito, itong incense, diyan nangangamoy ang mabangong amoy. So makikita natin, meron na kagad tayong clue dito na itong altar of incense, it represents prayer. Pero kinanubay ni Haring David, nandyan yung prayer niya, nandyan yung worship niya as evening sacrifice. Ano, 'di ba yung sa gabi nag-aano sila? Actually merong daily, sa isang araw, merong pang umaga, merong pang gabi. Yan. So, tuloy tayo. Dali lang ha, kasi may sumisingit dito sa... Okay. Okay. Kuya Pipes, Altar of incense. yung sa baba. Sweet incense was burned. Nawala. Hello? Kuya Pipes, tuloy lang. Nawala. Narinig namin. Sweet incense was burned upon this altar every morning and at twilight, and was referred to as a perpetual incense before the Lord. Exodus 30, verses 7 and 8. In addition,
to incense being burned on the altar, blood was applied to the horns of the altar by the priest after certain sacrifices. Exodus 30 verse 10, Leviticus 4 verse 18. Nakamute. Nakamute ka, brother. Ayo, thank you. Basahin natin sa Exodus 30 verses 7 and 8, tsaka verse 10, and Leviticus 14 kung sinong available para makita natin. Nakita niyo yung word na perpetual, nandiyan yung continual, kagaya ng continual bread, continual fire. Ayan. So ito rin, continual din itong pagpausok. Exodus 30:10. 37 and sa'yo yung verse 10, Ate Nets? 37 and 8. Oo. Aaron must burn fragrant incense on the altar every morning when he tends the lamps. He must burn incense again when he lights the lamps at twilight. So incense will burn regularly before the Lord for the generations to come. Yan. So sa NIV, perpetual, diyan sa binasa ni Ate Nets na Regular. regular. So nakita natin yung word na regular, continual, daily, perpetual. Tuloy-tuloy talaga yan. Kuya Pipes, the same chapter, verse 10. Tapos Exodus 30 verse 10. Mhm. Si Lowen, pwedeng pabasa ng Leviticus 4:18. And Aaron shall make an atonement upon the horns of it once in a year with the blood of the sin offering of atonements. Once in the year shall he make atonement upon it throughout your generations. It is most holy unto the Lord. Ayan. So meron tayong nakita dito. Magsusunog sila ng insenso, tapos dito sa continual niya, no? Tapos yung dugo na galing doon sa pinatay na sacrifice, sa nilalagay, Kuya Pipes? Sa apat na sungay. Oh, sa apat na horn. Anong gagawin doon sa dugo na yon? Yung binasa dito sa verse 10. I-apply, ipapahid. Oo. Anong tawag doon? For what purpose? Atonement. Atonement. Reconciliation. Meaning, accepted na ang tao. Ano? Leviticus chapter 4 verse 18 kung okay si Lowen. Sige po. He is to put some of the blood on the horns of the altar that is before the Lord in the tent of the meeting. The rest of the blood he shall pour out the base of the altar, a burnt offering at the entrance of the tent of the meeting. So, meron nandyan yung dugo, laging i-spread out yun doon sa horn. For what purpose? For atonement, reconciliation. At the same time, nandyan yung atonement, nandyan yung incense, nandyan din yung authority ng Panginoon. Blood for atonement, dadalhin doon sa power, sa presence ni Lord, at kasama din yung prayer. May idea na tayo sa prayer kung ano itong incense. Ano? Ngayon, si Lowen naman ang magbabasa nito. While the golden altar was located within the holy place directly in front of the inner veil. Exodus 30, 1-6. It was considered as belonging to the most holy place. Hebrews 9, 3 and 4. The brazen altar. Yan ang gusto kong basahin.
The brazen altar of burnt offering was an altar of continual atonement, representing away the destruction of sin. Patuloy. Oo, patuloy. The golden altar of incense was an altar of continual intercession, presenting the prayers of God's people coming up before Him continually. Mm. Amen. Message si Lalak. Lalak ba ito? So Wilmar, basta nag-message kung recorded. Sabi ko, recorded. So dito papansin na natin mga kapatid, dun sa altar of burnt offering, dun sa labas, sa Eastern Court, continual. Pero anong purpose nun? To put away, to take away, to put off, for distraction ng kasalanan. Lahat ng, go ahead Kuya Pipes. Yung Leviticus 4:18 kanina, Mm. kung di ba ang purpose ito for atonement, ano? Ah, Kung babasahin natin yung hanggang verse 20 ng Leviticus chapter 4, nabanggit dun yung cleansing. There is another purpose. Ang nakalagay dito sa verse 20, kasi yung bullock ang sinacrifice, di ba? ah, And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering. So shall he do with this. And the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them. The word is forgiveness. mm. So Kaya- justification is there. Forgiveness is there. I think this is very important. And this forgiveness is every day available. Oo. Yun lang ang point ko. Thank you Kuya Pipes. Kaya nga yung dugo hindi yung pwedeng dalhin doon sa loob, sa temple, from holy place to most holy place, hanggang hindi susunugin, tutupukin yung hinain. Tapos yung dugo dadalhin sa loob, pero bago papasok yung saserdote, yung pari, kailangan niya maghugas ng kamay at paa. So nandun yung death and resurrection ni Jesus Christ, bago siya pupunta ng langit. Pag in-apply natin sa atin yan bilang believers, tinanggap natin yung justification ni Jesus through His death, na patay muna tayo sa sarili natin, sa ating kasalanan, kasama ni Kristo. At through the resurrection of Jesus Christ, yung pinag-aralan natin, we have a new life in Jesus Christ. Ngayon, through that priest na nagre-represent kay Jesus, dadalhin niya doon for atonement, for reconciliation. Ibig sabihin, kaya merong reconciliation because of the forgiveness of sin. Pinatawad na tayo through the death of Jesus Christ. Kaya putting away and destruction of sin. Doon yun sa altar of burnt offering. Dito sa golden censer, ito yung, kumbaga sa patunay ito na we have been accepted, kasi new life, yung pumasok dito sa temple ng Panginoon, sa presence ng Panginoon, hindi na itong sinful na makasalanan na tao. Kung hindi si perfect life, perfect righteousness ni Jesus Christ, perfect blood, yun ang ilalagay doon. Nakuha natin? So dito, anong purpose nito sa atonement? Forgiveness. Kaya meron tayong forgiveness. But kala ko patay na tayo doon sa krus ni Kristo. Patay na tayo doon by faith, kasama natin si Jesus. Ngayon, hindi pa tayo pumupunta sa Day of Atonement, yung last final stage ng sanctuary service. So si Jesus, nag-a-apply siya ng blood ni Jesus Christ, na sa ganang ating sarili, kahit tinanggap na natin si Jesus Christ in and of ourselves, makasalanan pa rin tayo. Kaya naghihintay tayo ng second coming para i-deliver tayo dito sa body of death, itong sinful nature natin. Kaya i-deliver tayo from the presence and nature of sin. Kasi ngayon, we are righteous by the faith in the righteousness of Jesus Christ, by faith. Pero sa ating sarili, makasalanan pa rin tayo. So kaya daily yung ginagawa ni Jesus. Bakit daily? Tingnan natin yung Revelation chapter 12 verse 11. Revelation chapter 12 verse 11.
Basa. Please. And they overcame him. Him here is Satan, right? Mm. By the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. Sa verse 10. Verse Sabi- 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accuseth them before God our God day and night. Mm. So, yung work ni Jesus bilang ating sacerdote, bilang high priest, day and night. Kasi kaya nga continual ito. Kasi yung message ng gospel doon sa altar of burnt offering, yung message ng message of the cross, the gospel doon sa Eastern Court, ulitin natin itong mga terminologies na to. Sa Eastern Court, doon sa altar of burnt offering, doon sa cross ni Jesus Christ, doon i-distract, doon i-dismantle, doon i-destroy yung kasalanan. Ngayon, tayo ngayon na tumanggap sa Panginoon, sasabihin ng kaaway, dadalhin mo yan sa langit, patuloy pa rin niya nagkakasala. So dito natin makikita yung function, bakit continual ito. Kasi yung gospel message, tuloy-tuloy pa rin ngayon, pinipreach sa sanlibutan sa mga taong hindi pa nakakaalam ng everlasting gospel, salvation in Jesus Christ and His righteousness. Pero doon sa mga tumanggap na, inaring ganap na, justified by faith, nabasa natin yan last time, Romans chapter 5, chapter 8 verse 1, we have been justified through the blood of Jesus Christ. Ito na yung ina-apply ni Jesus dito sa altar of incense. Nakuha natin mga kapatid? Amen. Oo. So yan yung protection niya against the accusation of the devil. Mhm. Ito yon sa mga hindi pa nakakaalam ng gospel at narinig nila first time yung gospel message, yung greatest discovery nila na wow, praise the Lord, amazing grace, Christ died for me. So yan yung greatest discovery nila. What a God we have, what a wonderful God we have, what a wonderful Savior we have. And discover nila that Christ died while we were still sinners. Pero tayo na tumanggap na sa Panginoon, ang greatest discovery naman natin na nung si Kristo ay namatay, hindi lang pala siya namatay na nag-iisa. Kasama pala tayo dun. So dito, through this union na isinama tayo ni Kristo sa kamatayan at sa pagkabuhay na maguli, i-a-accuse tayo ng kaaway. Ito na ngayon, i-a-apply na ni Jesus dito yung kanyang mediation, yung kanyang priesthood ministry sa kanyang prayer. Hindi dahil the Father is against us, but we have an accuser, which is Satan. He is accusing us day and night. Nakuha natin mga kapatid, huwag nating i-picture na mabuti, kasi meron tayong mga kapatid na pinapresent nila yung Diyos na napakalupit, mabuti na lang nandyan si Jesus. So nakikiusap siya sa Ama. Mali yun mga kapatid. Ulitin ko, yung Ama, mahal na mahal niya tayo. Ngayon, hindi natin alam, hindi natin kilala ang Diyos kung sino siya. Para maipahayag siya, nag-decide yung Godhead ng plan of salvation at si Jesus ang nag-decide ako ang pupunta. So siya ang sinugo ng Ama para ipakita, ipahayag kung sino ang Ama. Di ba tinanong siya ni Philip, Lord, okay na sana lahat. Kulang na lang ng isa. Ipakita mo lang sa amin ang Ama. Sabi ni Jesus, Philip, matagal na tayong magkasama, hindi mo pa nakita ang Ama? Grabe, no? So hindi yan magko-connect sa ating natural mind kasi spiritual na katotohanan. So paano ipakita ng Ama na mahal niya tayo? Pagbigay niya sa kanya bugtong na anak. So dito, kaya ina-apply ni Jesus yung kanyang prayer tsaka mediation, yung kanyang pagiging priest na siya magre-represent sa atin kasi meron tayong accuser. So siya ang tao, he is the man, mediator between God and man, the man Jesus Christ, para ma-represent niya ako. O si Epi, si
si Rafael, si Daisy, si Lowen, mga kasalanan yan. Si Jesus ngayon yung nagre-represent sa atin. He is our Goel, representative doon sa golden incense na ito, sa altar of incense. Paano niya ina-apply yun? Continual. Nakuha natin. So tayo naman, araw-gabi, nagwo-worship anytime. Yun ang sabi ni Pablo, pray without ceasing. Amen. Hindi tayo nagdadrive tapos nakapikit ang mata tapos patuloy mag-pray-pray. Sa puso natin, lagi tayong nag-meditate. Ano yung sabi ni David? Ang aking panalangin ay parang incense. So anong meaning ng incense? Prayer. Ulitin ko. Prayer ito ni Jesus kasi walang marunong sa atin mag-pray. Pabasa natin kay Kuya Rafi. Romans chapter 8 verse 26. Mhm. Romans chapter 8 verse 26. Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. So anong ginagawa ng Holy Spirit? Tinutulungan tayo. Nag-i-intercede siya, tinuturuan niya tayo. Pero sa ating sarili, kaya huwag tayo magsabi, kumisan pag mag-meeting tayo, tapos, Brad, ikaw mag-pray, sister. Kumisan, naalangan tayo kasi sa sariling at tayo nakafocus. Ang sabi dito ay, ikaw na lang kasi ewan ko kung nangyayari yan sa Pilipinas, nagtuturuan na mag-pray. Kasi akala natin, nakarinig tayo ng, magaling yung prayer na naririnig natin, nawawalan tayo ng self-confidence. Ang hindi natin alam, Holy Spirit yung nagtuturo sa kanila mag-pray. Yun din ang tuturo sa atin ng Holy Spirit. Ano? Kaya anong sabi ng Panginoon kay Moses? Tutukan mo itong ipapakita ko sa iyo. So tayo naman na nag-aaral nitong sanctuary, tututok tayo kung sino itong sanctuary nito. Okay, doon sa pag-aralan natin, di pa natin na details ito, pero sino itong sanctuary na tinutukoy dito? Sino ito? Jesus Diba? Christ. Oo. So build me a sanctuary, yan yung type, and I may dwell in them. John chapter 1 verse 14, yan yung fulfillment. Tapos sa third coming, pagdating ni Jesus, He is the tabernacle of God that dwells among men. Ibig sabihin yung mga tumanggap at naligtas. So napakahalaga na makita natin, tutukan natin itong sanctuary na si Jesus ito, plano ng Diyos, ginawa kay Kristo, natupad doon kay Kristo, kumpleto na yon at dinadala sa atin ng banal na Espiritu. Kaya kasama ang banal na Espiritu pag-intercede sa ating prayer. Ngayon, lahat ng katwiran natin, puro marumi yun. It's like filthy rags. Ganon din yung prayer natin. Mabaho. Yung prayer natin na mabaho, yung mga mabubuti nating gawa na marumi sa harap ng Panginoon, tinanggal doon sa cross, si Kristo ngayon ang ating doon sa cross linigtas tayo at siya ngayon ang ating tagapamagitan. Ang dating natin ngayon pag-approach natin sa Panginoon, sa kanyang biyaya, meron tayong direct access sa kanyang biyaya, mabango na yon kasi hindi na yung Epi, hindi na yung Robert, hindi na yung Piper ang pumupunta doon as a person, kung hindi in the person of Jesus Christ. So Christ represents the Father to us. Sabi niya, siya na nakakita sa akin, he that sent me, see the Father. Ganon din ako, siya naman ang nagre-represent sa atin bilang mga tao. Pa natin, so napakahalaga. Continual atonement and continual intercession. Importante na malaman natin dito sa atonement, itong sa altar of burnt offering, putting away sin, condemning sin in the flesh. Romans chapter 8 verse 3. Dito sa golden censer, dito sa holy place na ina-administer ng priest, hindi yung nagdadagdag sa ginawa niya doon sa earthly ministry niya. Ito ay nagpapatotoo na tapos na ang kanyang ginawa, na ang sino mang lumapit sa kanya
mararanasan ang kanyang powerful, transforming, saving grace, amazing grace. Ano? So, kaya napakahalaga nito. Si Ate Nets naman ngayon. Anytime, pwede kayo mag-comments. No? Ate Nets. Altar of incense. In the book of Revelation, an angel is seen at the altar of incense and given incense to offer with the prayers of the saints, that they may ascend before God together. Revelations 8, 3 and 4. Ngayon, maganda ito. Iisa-isahin natin ito, no? Mag-umpisa tayo kay Ate Nets, kay Lowen, Kuya Piper, si Robert. Pwede ka ba, Robert? At si Sister Daisy, balik kay Kuya Piper. Dito binanggit kasi sa Revelation itong tinatawag na altar. No, unahin natin sa Revelation chapter 6 verse 9. Unahin natin si Ate Nets kasi nandiyan na si Ate Nets. Revelation chapter 6, verse 9. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God and the testimony they had maintained. So ano yung nandun sa altar? Mga saints. Ano? Nandun sa loob ng altar. Alalahanin natin na ito mga symbolic term itong altar na ito. Okay, so si Lowen na ngayon. Lowen, pwedeng pabasa ng chapter 8 verses 3 to 5. Revelation 8, 3 to 5. Another angel who had a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer with the prayers of all God's people in the golden altar in the front of the throne. Verse 5. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it on the earth. And there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. So kanina saints under the altar, dito naman nakita natin yung smoke of the incense. Ano? Ascended. Ano itong smoke of the incense ascended? Kasi yung usok umakyat talaga yan, no? Maakyat. So mamaya mako-conclude natin ano talaga ito, no? Robert, chapter 9 verse 13. 9:13. At humihip ang ika-anim na anghel at narinig ko ang isang tinig mula sa mga sungay ng dambanang ginto na nasa harap ng Diyos. Wow. Voice. I heard a voice from the four horns of the golden altar. So may tinig dito, ano? May tinig. Nandun mismo sa harap ng Diyos. Opo. Tapos si Kuya Pipes, chapter 11 verse 1. Ito yung judgment ng Panginoon. And there was given me altar, mga kapatid. Revelation 1:11. Kuya Pipes? 11:1. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood saying, Rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. Okay. Doon sa mga nakapag-aral na noon, napag-aralan natin yung Leviticus 23, napag-aralan natin yung Daniel chapter 8 to 9. Hindi pa tayo tapos ng Daniel, no? Ano itong measure the temple of God? Ano yung measure dyan yan, yung judgment susukatin? Ano yung temple of God? Kung naalala nyo. So Daniel chapter 9, yung holy place, holy temple. Ano yung temple? What is the temple of God? Who is the temple of God? Jesus. Si Jesus His yung people. ulo.
Oh, so Jesus yung ulo, ano tayo? Oo, Body, the body of katawan. Christ is the temple Tayo, of templo. God. Temple Yan. of God. Tayo. Okay. So nakikita na natin, ano? Maganda. Masarap talaga mag-aral ng Word of God. Kaya pag may makita tayo ng mga terms dito, kaya itong Revelation, symbolic ito. Ngayon, yung literal niya na ginamit, halimbawa altar, meron talagang altar doon sa templo na pinagawa ng Panginoon kay Moises. Ngayon, nakita ni John sa vision doon sa langit may altar. Ngayon, dito sa verse 11, pinapasukat yung templo at pinapasukat yung altar. Okay, tanda natin do, ito lahat ng mga verses, ano? Meron doon sa ilalim ng altar. Ano itong altar na ito? Na umuusok. Meron tayong hint kung anong altar ito. Ayan, naka-green. Prayers of the saints. Ngayon, magiging mabango yung prayer of the saints kasi covered yan ng righteousness ni Jesus Christ at sinala na yan ng banal na espiritu. So, hindi tayo marunong manalangin. Pero, nag-i-intercede, tinuturuan tayo ng banal na espiritu. Yung mga bagay na hindi natin masabi, kaya meron tayong mga prayer request o doon sa mga silent request. Kasi kung minsan may mga tao na alam nila may request sila na gusto nilang ipag-pray pero hindi nila masabi. So tahimik lang sila. Pero yung Holy Spirit, kahit hindi natin sinabi dahil ang Panginoon ay nakakakita. So, yung altar dyan mga kapatid ay yung mga believers, body of Christ, na nagpe-pray. Okay, tuloy tayo. Chapter 14 verses 17 to 18. Si Kuya Rafi naman ito. Kasunod ni Kuya Rafi si Atinets, chapter 16 verse 6. Itong 14, Revelation 14, sa context ito ng everlasting gospel, 144,000. Ano na ito? Pag-aani, harvest ito. Dalawang harvest sa Revelation 14. Harvest ng gospel, tsaka harvest doon sa nag-reject ng gospel, the righteousness of Christ. Kuya Rafi, Revelation 14, 17 and 18. Verse 17. Another angel came out of the temple in heaven, and he too had a sharp sickle. Still, another angel who had charge of the fire came from the altar and called in a loud voice to him who had the sharp sickle. Take your sharp sickle and gather the clusters of grapes from the earth's vine, because its grapes are ripe. Yan. So ito, hinog na daw ito. Merong meron siyang sickle, yung pang-ani, yung gabas sa Bisaya, lagari yun eh. Ano yung tawag diyan sa inyo ba, yung pang-ani ng palay? Pangkarit. Keso na Tagalog, hindi ko alam sa regular na Tagalog ito yung Karit. karit. So, nawa, basta sickle sa English. Sa mas Bateño, sickle. Mas Bateño. English pala yung mas Bateño. So ang context naman dito ay harvest. Pero saan galing yung angel? From the altar. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, tayo yung body ni Christ, tayo yung mga saints ni Lord, nagpe-pray tayo doon sa mga tao na makarinig ng gospel hanggang hindi lang sila na-convert, hihinog pa rin sila they grow in Christ and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. They grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ through the gospel message. So araw-araw, sanctification experience natin based doon sa ginawa ni Jesus, yung kanyang justification. At tuloy-tuloy tayo dyan. Ganun din ang pananampalataya natin. Our faith, the faith of Christ na pinagkaloob sa atin has to endure to the end. Pero kung ang faith natin ay self-centered, maniwala lang tayo sa Diyos para iligtas niya tayo, hindi pa rin yun. It is always the faith of Christ that saved us. It is the faith of Christ that sanctifies us. It is the faith of Christ that makes us endure even to the end. Kasi yun ang faith lang ni Jesus ang nag-endure to the end, even to the death of the cross. Diba? So yun lang ang magpapa-endure sa atin. Subukan nyo yung mga marinig niyo yan kung wala lang talagang tiwala sa Diyos, talagang yun ang iingatan natin na ang
Ang claim of ownership natin ng faith parang galing sa atin. Pero that faith is the faith of Jesus. Basahin nga natin Galatians chapter 2 verse 16. Kung sinong pwede. Galatians 2:16. Galatians 2:16. Bagamat naalala man na ang tao ay hindi inaaring Sandali lang. Tagalog yung binabasa mo, ang mababasa mo dyan ay kay. Pero sige lang, ituloy mo lang. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tayo Yan. rin ay nagsimpalataya kay Kristo Jesus upang tayo ay aariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Maganda pakinggan no kasi nandiyan kay Kristo eh. Kaya lang pag sinabi nating pananampalataya kay Kristo, sino ngayon ang may-ari ng pananampalatayang yon? Pag in-apply natin Parang yan, atin. galing sa atin, di ba? Basahin natin sa King James kasi aral tayo ng Bible, ang King James ang pinakamalapit doon sa original. King James version ng Galatians 2:16. Meron din John, faith in Faith Christ. of faith. Anong sabi diyan? Para liliwanagin natin ito mga kapatid na walang hangin na makalusot by the grace of God. Anybody? Galatians 2:16, King James version. King James. Hindi King James yung Sige. Pero anong nakalagay diyan, Ate Nets? Faith of o faith in? faith in. Babasahin ko po. Sige, go ahead, Robert. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Yan. Nakita mo yung faith of Christ? Meron din dong faith in Christ. Yan yung response natin. Pinagkalooban tayo ng pananampalataya ni Kristo na siyang nag-aring ganap sa atin, hindi yung sariling gawa natin. Ngayon, tutugon tayo doon sa kanyang pananampalataya. Ito na yung response natin, faith in Christ. Walang credit yun. Walang value yun. Ang nag-aring ganap sa atin, yung faith ni Kristo. Nakuha natin yan mga kapatid? Opo. Yan. Okay. So dito, sa context ng Revelation 14:7, tayo ng mga linigtas na ni Lord na tumanggap ng gospel, nagbabahagi, hindi lang tayo preach ng preach, pinagpe-pray din natin yung mga taong hindi pa nakaalam na matanggap nila si Jesus at pinagpe-pray natin yung mga kasama na natin sa pananampalataya na tayong lahat ay mahinog upang pagdating ng Panginoon, tayo ay aanihin patungong kanyang kaharian. So magiging tanong sa atin mga kapatid, hinog na ba tayo at handa na tayo sa pag-ani ng Panginoon? So yan, paano natin malaman na hinog na tayo? Yung focus natin. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo yung sanctuary na ipapakita ko sa iyo, pagagawa ko sa iyo. So pag in-apply naman natin yan sa atin, sa ating faith response sa Panginoon, Hebrews chapter 12 verse 2. Sino nakakaalam niyan? Looking unto Jesus. Yan. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus. Kaya pinag-aaralan natin itong sanctuary kasi itong sanctuary na ito yung nagpo-point sa atin doon kay Jesus. Ngayon yung sinasabi dito na prayer of the saints, prayer yan na inspired tayo ng Holy Spirit doon sa nag-reconcile at nagligtas sa atin na dugo ni Kristo na pinapahid doon sa apat na corner ng sungay doon sa altar of incense. Nakuha natin mga kapatid?
Yung last part, si Ate Nets pa rin, ano? Ate Nets, ikaw? Revelation 16:6. Ah. For they have shed the blood of your saints and prophets, and you have given them blood to drink as they deserve. Mhm. Tuloy sa 7. And I heard the altar respond, Yes, Lord God Almighty, true and just are your judgments. They shed the blood of the saints and the prophets. So ibig sabihin, doon sa mga pangyayari yon, yung buhay, nakikita natin na pinatay yung animal, yung sacrifice, animal sacrifice. Tayo naman, we are living in this world, nandito tayo sa enemy territory. So may mga, ang buhay talaga, ang target talaga ng kaaway ay patayin tayo. Ngayon, ang target ng Panginoon, binigay niya yung kanyang sarili bilang sacrifice doon sa kanyang perfect blood. Ito ngayon yung naging result. They are worthy, and I heard another out of the altar. Ano tong another out of the altar say? Nagde-declare dito na sa kabila ng maraming mga masama at hindi magandang pangyayari na kahit yung buhay ng tao dito sa mundo ay kinuha, ang sabi dito, Lord God Almighty, true and righteous are thy works, thy judgment. So tama talaga yung ginawa ng Panginoon sa pagliligtas sa atin. Kaya si Jesus na nag-i-intercede sa atin doon sa langit, yung kanyang prayer sa Ama against o kalaba sa ating kalaban na si Jesus Christ, accepted tayo doon sa langit. Si Jesus lang ang pwedeng mag-qualify ng acceptance ng ating mga prayers. Yung sariling prayer natin, walang credit. Pero pag dumaan yan doon kay Jesus, tingnan natin kung paano ito dadaan kay Jesus. Hebrews chapter 4. Punta tayo ng Hebrews. Hebrews chapter 4 verses 14 and 15. Si Kuya Pipes. Pero punta rin kayo. Hebrews chapter 14 and 15. Kuya Pipes? Hebrews 12, Chapter 4. chapter 4. 14 to 15. Parang alam ko to Mm. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. Mhm. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Paano natukso si Jesus? Kagaya ng alin? In all Ng- points. In all points. So how can Christ be tempted in all points as we are? I-Englishin ko muna ito kasi mas magaan sa akin itong English kahit hindi ako magaling mag-English. For Christ to be tempted in all points as we are, first, God has to make him in all points as we are. Mag-ingat tayo mga kapatid kasi maraming presentation sa humanity ni Jesus Christ na limited lang doon sa pagkagutom, sa pagkauhaw, sa pagkapagod bilang tao. Pero hindi nabibigyan ng emphasis yung struggle ng kasalanan. Nakuha natin mga kapatid? Alam natin na hindi nagkasala si Kristo. Pero yung hindi niya pagkasala, merong struggle doon. Tingnan natin kung may struggle si Jesus. Tuloy tayo, chapter 4 tayo, punta tayo ng chapter 5, verse 7. Pag marinig, praise the Lord, sana maririnig natin si Jesus talagang naging tao siya. Maririnig mo yan sa mga debate.
Pero yung kung paano siya naging tinukso na kagaya natin, hindi tayo umaabot dun. Kasi iniingatan natin na baka magawa natin si Jesus na makasalanan. Hindi. It was God Himself who made Him who knew no sin to be sin for us. So walang danger doon kasi ang purpose doon is to condemn sin in the flesh. Hebrews chapter 5 verse 7. Sinong available? Verse 7. Hmm. During the days of Jesus' life on earth, he Mhm. offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save him from death. Mhm. And he was heard because of his reverent submission. Mhm. So, kailan siya nagkakaroon ng struggle na meron siyang prayer and supplication with strong crying and tears? Sa buong panahon ng kanyang buhay. Kanyang buhay, ang kanyang pagkatao. So saan siya, yung magpe-pray siya, umiiyak siya, saan siya humihingi ng tulong at saan siya dapat ililigtas? Able to save him from what? From death. Pag narinig niyo yung death, saan galing itong death? Sa kasalanan. Jesus did not sin, but he was made sin. Meaning, for Christ as our high priest, to be tempted in all points as we are, Christ has to be made in all points as we are. Lagi kong binibigay yung sa example sa humanity ni Jesus na siguro narinig nyo na ito, ulitin ko uli for the record. Merong daga, naghahanap ng pagkain sa gabi. Ngayon dito sa daan may mga nagbubutas ng daan kasi sa tubig, sa kuryente, sa gas. Nahulog yung daga doon sa manhole. Ngayon, nung nahulog yung daga, malalim yun eh. Di na siya makaakyat. Dumating yung paniki, nakahawig ng daga. Di ba makahawig yung daga? Anong kaibahan ng paniki sa daga? Pakpak. Ngayon sabi ng paniki, pare, anong nangyari sa'yo? Ba't nandiyan ka? Kasi naghahanap ako ng pagkain. May takip, nahulog ako dito ngayon. Mahirap na umakyat. Sabi ng paniki, wala namang problema yan. Kopyahin mo lang ako, gayahin mo lang ako. So ginawa ng paniki, binuksan niya yung kanyang pakpak, lumipad, lumabas na yung paniki. Tanong, sagot kayo lahat ha, ina-expect ko yung sagot nyo. Good news ba yun sa daga? Hindi. Hindi. Bakit? Bakit hindi? Paano yung wala siyang pakpak? Correct. Yung daga. So ngayon, pag si Kristo hindi siya nagkasala dahil Diyos siya, hindi niya tayo masisisi na nagkakasala tayo dahil tao. So tama ito? Hindi. Hindi. So for Christ to be tempted in all points as our high priest, he has to be made in all points. Anong kaibahan? Yet without sin. So doon sa without sin niya, yun ang nagka-qualify sa atin sa kaligtasan at hanggang sa ating Christian experience ngayon. At hanggang sa pagpunta natin sa langit. Yun ang defense ni Jesus laban sa akusasyon ng kaaway day and night sa atin. Nakuha natin mga kapatid? So napakaganda nito mga kapatid. Isa pang tingnan natin kung ano pang struggle ni Jesus sa 1 Peter chapter 4 verse 1. Pabasa natin kay Brother Lowen. 1 Peter chapter 4 verse 1. Kita nga na. Hanapin sila ako. 1 Peter chapter 4 verse 1. Dito pa lang tayo sa altar of incense, no? Next week na lang yung yung veil ng between holy place and most holy place kasi kailangan walang hindi shortcut ito eh. Okay, 1 Peter 4 verse 1. Oh. Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourself also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. So saan nagsuffer si Jesus? In the body, in the flesh. Kaya doon sa chapter 4 ng Hebrews, chapter 5 verse 7, in the days of his flesh,
in the days of his humanity. May struggles talaga siya. Saan siya nag-struggle? Sa flesh, sa humanity, Sa laman. sa laman. Kasi nandyan yung kasalanan na nananahan sa laman eh. Di ba? Romans chapter 8. 7, verse 14 and 20, 17 and 20. Ngayon, kaya ko binabanggit ito kasi kahit hindi na tayo pupunta doon, just for the record. Ngayon, ano ang ina-admonish ni Peter na para magkaroon tayo ng victory? Anong magkakaroon tayo dapat dito sa 1 Peter chapter 4 verse 1? Saan ang magiging panlaban natin dito? Arm yourselves. Equip yourselves. Cover yourselves. Likewise, with the same what? With the same flesh? Mind. The same Mind. mind. Oo. Kaya tayo, pag na-convert tayo, ang nagbago lang sa atin yung mind. Pero yung sinful nature natin, mananatili yan dito hanggang pagdating ni Jesus. Kaya hinintay natin yung second coming niya, when this corruptible will be put on incorruptible, and this mortality subject to death will put on immortality. So ngayon, we are righteous in the mind. So let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Philippians chapter 2 verse 5. So mind talaga ni Jesus. Yung mind ni Jesus, yun ang nakasubmit sa Ama. So kahit tuksuin siya ng laman, hindi siya magsasabi ng oo. Sasabihin niya no to sin. And because of that, he was victorious. He learned obedience through suffering. Suffering where? In the flesh. Tempted in all points as we are, yet without sin. Praise the Lord, hallelujah, for such a high priest, a savior and high priest natin si Jesus Christ. So yung blood niya, yung prayer niya, yung intercession niya through this altar of incense, diyan tayo lalapit sa pinakamalapit na saluklukan ng trono ng awa. So last part kasi para hindi natin makalimutan pag masyado na May mahaba. tanong na ako. Okay, go ahead. Puro blood kasi yung pinag-uusapan natin, ano? Yung blood ni Jesus Christ. When we refer to blood of Jesus Christ, it means life, di ba? Life para sa atin. The blood of Jesus Christ wash away our sins. May ko-connect rin natin sa Passover. Yung in-splash yung dugo dun sa mga pintuan and windows para hindi pumasok yung angel of death. So that's what saved the Israelites. Ano? Ngayon, balikan naman natin dun sa altar of incense. So, nagsasacrifice tayo, sinusunog yung blood. Sprinkle. Hindi. Hindi. Sprinkle yung blood. Hindi ba sinusunog? Yung Hindi flesh sinusunog ang blood. sunog. Yung flesh? Oo, yung flesh lang. Yung Ini-sprinkle. blood, dadalhin doon, ilalagay doon sa ano. I-represent na yung buhay natin na mantsa ng nadungisan ng kasalanan, tinapos na doon sa altar of burnt offering. Ngayon, Hindi pala sinusunog. Akala ko, yun na sinusunog. Hindi pala kasama sa Ini-sprinkle. sinusunog yan. Yung flesh pala yan. Oo. Mali pala ako. Hindi, okay lang. Kaya nag-aaral tayo lahat. Or Kaya- itinapakid doon. Kaya yung pinapahid, umaamoy, kaya inaano ng incense para mabaka yung amoy. Yan, oo. Okay, Mm. klaro. Yan. Okay. So praise God. Thank you, Kuya Rafi, sa clarification. Last part natin. Sino na magbabasa ngayon? Ikaw na, Kuya Rafi. Sige. Last part na muna ito, ano, sa next week na itong inner veil. Kasi lampas na tayo ng 1 oras. Sige, Kuya Rafi. In the book of Revelation, an angel is seen at the altar of incense and given incense to offer with the prayers of the saints, that they may ascend before God together. Revelations 3 and 4. Yan. Thus, it is shown that only as the prayers of the saints are mixed with the merits of Christ's righteousness, may our worship be acceptable to God. This allows no room for self-righteousness, but for one
who worships God in spirit and in truth. John 4:24. Yan, kita nyo na. Yung itong John 4:24, yung kausap ni Jesus, yung woman at the well. Sabi niya, yung mga ninuno nyo, doon nagwo-worship sa mga bundok-bundok na yan. Pero ngayon, ang Panginoon, naghahanap siya ng tunay na nagsasamba sa Diyos. Kasi Diyos ang spirit, Diyos ay espiritu, God is a spirit, so he that worship Him must worship in spirit and in truth. So ngayon, nakita natin itong altar of incense, ito yung prayer ni Jesus na binibigay sa atin. So ngayon, natuto tayo mag-pray through the Holy Spirit mixed up with the righteousness, the blood of Jesus Christ. Doon tayo holy and acceptable to God. Sa ang katotohanan na ito mga kapatid, hindi talaga papasok si ako. Tuturuan talaga tayo ng mensahe ng sanctuary na self has to be crucified in the altar of burnt offering, in the brazen altar of burnt offering, para pagpasok natin sa Panginoon, ang haharap doon, si Jesus, ang kanyang righteousness, yun ang pagdating ng judgment, sasabihin ng kautusan, kailangan matuwid ka. Anong sagot natin? Matuwid na ako. Kailan ka naging matuwid? Makasalanan ka. Pumunta ako rito, hindi dahil matuwid ako sa sarili ko, kung hindi yung katwiran ni Kristo. My hope is built on nothing else but in Jesus' blood and His righteousness. So dito nakita natin yung gawain ng Panginoon para sa atin. Una, linigtas niya tayo. Dahil ligtas na tayo pero nagkakasala pa rin tayo kasi wala pa tayo sa glorification. Nandito tayo sa process ng sanctification. Yung iba na hindi pa nakakaalam, marinig pa lang nila, doon pa lang sila papasok ng justification by faith. Dito na ngayon, i-apply ni Jesus yung kanyang blood that through the power of His blood, the enemy, hindi niya tayo kayang i-put down because we have Jesus Christ in our hearts. And Jesus Christ is interceding for us in the most holy place, the heavenly sanctuary. Dito muna tayo matatapos ngayon, doon sa mga makakapakinig. For the record, ito yung altar of incense na pinag-aralan natin ngayon. Okay? So any comments, reflections, non-violent reactions? Parang gusto ko Kuya Epi. Ano yun? Si Lowen ba yun? brother. Oo. Lowen? Okay, go ahead, Lowen. Bali, kasi yung nadinig ko kay Wagoner sa kay Elijah White na kuwan, yung nangyari kay Christ na incarnation, from spirit incarnation to flesh, through faith, sa Galatians 20, not I but Christ will live in me. So through Christ, Christ using the Holy Spirit, papasok din siya, incarnate siya sa atin para talunin ang kasalanan, talunin si Satanas to hate sin and turn away from sin. So hindi lang isipan natin, pati ang spirito through faith papasok sa katawan natin. Yung incarnation ni Christ, ulitin din yun sa atin through faith. Alalahanin natin na yung Jesus na nandito sa atin ngayon, yung Galatians 2:20, yung nabubuhay na Jesus sa atin ngayon is the resurrected Jesus Christ, ha? So ibig sabihin, conqueror ng kasalanan at kamatayan yung Jesus na nandito sa atin ngayon. Ngayon, dahil nandito sa atin si Jesus through the Holy Spirit, dahan-dahan pinaparanas niya tayo ng victory over self-centeredness, and sin. Kaya kung halimbawa, hindi ka binigyan ng pagkanta sa simbahan, hindi ka pinag-sermon, wala kang posisyon sa simbahan, walang awa sa sarili kasi yan ang leading ni Lord, hindi ka muna ngayon. Diba? Kung ano mga bagay na hiningi natin kay Lord na hindi nangyari, kasi hindi yan nakalinyado doon sa kanyang kalooban. So yan yung not I but Christ. Application talaga ng gospel. Thank you, Brother Lowen. Maganda yung kaya yung righteousness natin is through the faith of Jesus Christ. Sa experience natin ngayon, nag-response tayo ngayon. Anong response natin? It's no longer I that live, but Christ liveth in me. Sino na Christ? The resurrected Jesus Christ. Amen, mga kapatid. Any comments? Amen. Follow up, Brother Lowen? Yun lang? Okay na po. Brother Robert? Gusto ko sana Andyan tuloy-tuloy. Ha? Gusto ko sana tuloy-tuloy.
Nandiyan si Kaya- Sister Eda at si Sister Daisy. Ano Kuya Pipes? Nandiyan si Sister Eda at si Sister Daisy. Hi Sister Daisy, Sister Eda, welcome sa ating Bible sharing. Meron ba kayong mga comments or reflections sa napag-aralan natin? Hello. Hi Sister Eda. Nothing, brother. I'm just rejoicing. Oh, amen. Amen. Ang comment ni June, tuloy-tuloy kaya lang. Antok si Tito Piper mo. Oo nga eh. Ma-overwhelm tayo. Pero nandiyan naman yung, di ba pinadala ni Kuya Pipes itong ano? Oh, pinadala ko na yan. Oo. Buo. 1 and 2. Yung chapter 1 lang yung akin nakuha. Sige, padala ko yun to. Padala ko Hindi, na Sige yan. po, sige po. Part 2 ito ng unang topic natin ha. Nandito pa rin tayo sa June. part 2. Anong pa niya, So wala June? pa ako tuloy ito. Ano to yun, Ate Nets? Ang nickname ni Robert is June. Si June, oo. June siya, Ah, Junior. Junior kasi ako eh. Eh, pasensya ka na kasi puro mga senior itong kasama mo eh. Hindi pwedeng maano, hindi pwedeng mapuya. Si Junior lang talaga ang pwede dito, no? Puro senior citizens. At least meron tayong tatlong citizenship. Filipino citizen, American citizen, saka Senior. citizen of heaven. Oh, yun ang pinakamaganda diyan. Citizenship in heaven. Oh, pero ang pinakamaganda nito, Ate Nets, walang apo ang Panginoon kaya tanggap na natin na may junior, meron din senior. Kakatawa talaga si Ate Nets. Si Sister Daisy, baka mahina ang signal. Okay. So, next week, pag-aralan naman natin yung inner veil, yung kortina na naghahati ng holy place sa most holy place. Paano yan, anong papel niyan doon, paano natupad kay Kristo, at anong application sa atin ngayon. Ang pinaka-last part niyan ay yung Ark of the Covenant. Papasok na tayo doon sa most holy place. Okay, any more comments? No comments? Meron kang isa. Oh, sige, wala pa pala si Kuya Rafi tsaka si Ate Nets. May, Kuya Rafi. meron lang akong, ewan ko kung tama ito. Kaya, di ba sabi kanina, yung lahat ng panalangin natin, kung tayo lang hindi acceptable, parang mabaho pa rin ang ating panalangin. Kaya pala tayo pag nananalangin, di ba sinasabi natin, itong aking panalangin sa through Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Kaya pala, pinapadaan natin kay Kristo para maging mabango at acceptable ang ating panalangin pagdating sa Ama. Yan. So, kasi minsan, di ba, parang routine sa atin sinasabi, this is our pray, all of this through Jesus Christ, our Lord, through the power of the Holy Spirit. Pero hindi naman natin naintindihan bakit natin sinasabi yun. Parang litanya lang sa atin. So ngayon, maintindihan natin para pala maging acceptable at mabango kung ano man yung gusto natin parating sa Ama. Sa langit. Ngayon, naintindihan natin. Thank you, Ate Nes. Dito natin nakita na ganito pala kahalaga ang pag-aral ng sanctuary, kung ano yung rene-represent nun dito kay Jesus at sa ating Christian experience. Thank you, Ate Nes. Ang ganda. Praise God. Kuya Rafi. Sir Rafi. Tungkol sa pagkuha ng incense, di ba? Yung nagpapabango. Dahil siyempre bumabaho yung dugo eh. So, continuously yung pag-burn ng incense. So, ibig sabihin, continuous yung pagpapabango nung place. Para ma-overcome yung baho ng dugo. So, nasabi doon na ang katumbas pala ng incense is prayer. Kaya laging sinasabi sa atin,
yun ang nagpapabango sa atin. Kamo nga sinabi nga nito yung sinet, nagpapabango yung prayers. So, kung ganun, kaya sinabi mo nga kanina, pray without ceasing, kahit ano kuwan, dasal Yeah. dasal, huwag natin kakalimutan Oh. yan. Kaya, Sorry. The what? kasi, Where? continuously we sin. Kasi Hmm. we are not perfect. Mhm. Kaya continuously, we should always be praying para malinis yung ating at maging mabango tayo sa harap ng Diyos. Hmm. Para lalabas, para bang sa sasakyan. Ganyan. Although meron ng markado na tayong sinner, Hmm. yung sasakyan, pag na-overhaul, parang good as new. Hmm. Yung sasakyan, minsan pag minente na-repair na, bebenta uli, ibang klase pag sinabing certified, di ba? Certified tong sasakyan. So ganun din tayo. Pag dasal tayo ng dasal, nalilinis yung ating katawan. Although may lama tayo as sinner, pero rehabilitated na tayo. We are good in the sight of God. Amen. Praise God. Wow, ganda nung analogy na yun. Kuya Rapi, Praise God. Certified, ibig sabihin, ginamit, luma, pero certified siya ngayon na good as new. Parang ganun. Kaya we are a new creature in Jesus Christ. New creation in Jesus Christ. Old has Praise God, passed. thank you. Kuya Pipes? Ang pabalik-balik na nakikita kong talagang mahalagang tanim natin sa puso natin, sa pag-iisip natin, yung pagiging tao ni Kristo, na wala tayong pinagdaanan na hindi pinagdaanan ng ating Panginoon, na ang purpose ng pagiging tao niya hindi para mag-participate sa pagiging makasalanan natin, kundi para tubusin tayo. Pero para tubusin niya tayo, yung tinaglay niya sa kanyang kapanganakan, kung ano tayo. Tatlong drives ang punteriya ng kaaway kung paano tayong tuksuhin. Ganon ding natukso si Kristo, yung tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, at saka yung pride of life. Lahat yan, pare-parehong meron tayo. Walang exempted. Hindi pwedeng ako, lust of the flesh lang. O kaya lust of the eyes, saka pride. Lahat tayo meron yan. Doon sa Eden, yan yung mga avenues by which pumasok yung kaaway para tuksuhin yung ating pinakaunang mga magulang, si Adam and Eve. Doon sa temptation in the wilderness, ganyan din tinukso ng kaaway ang ating Panginoon. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Doon sa krus, ganyan din tinukso si Jesus Christ. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Lahat yan pinanagumpayan ng Panginoon. Kaya yung victory ng Panginoon, nung sinabi niyang it is finished, yung tagumpay niya, tagumpay natin yun. Kasi yung kamatayan niya, kamatayan natin lahat. Yun ang purpose nung ating pagpapasakop sa pamamagitan ng bautismo. By faith, yung bautismo, tinatanggap natin ang kamatayan ni Kristo, kamatayan natin, namatay tayo sa kasalanan. Yung kanyang muling pagkabuhay, tinatanggap din natin na atin din yun. At lalakad na tayo sa bagong paglakad, sa bagong buhay, buhay kay Kristo. So, napakaganda nung ginawa ng Panginoon, na ang Panginoong Hesukristo, siya yung tinatawag na express image of the Father. Iisa sila. Kaya yung sinabi ni Epi kanina na
yung pagkaunawa ng marami na yung Ama malupit, kaya si Kristo mabait, lilitaw magkaiba sila ng karakter. Hindi totoo yun. Magkapareho sila ng karakter. Ang Panginoon, He spared not His only Son, hindi ba? Sipin mo yun. He spared not His only Son, but He who spared not His only Son, but He given Him up for us all. How can not also He freely give us all things? So, maganda talaga itong pag-aaral na to. Walang katapusan to. Kaya Thank you, sabi ni Ritoya Jr., tuloy-tuloy na to. Talaga tuloy-tuloy na to. Ang ibig niya sabihin, itutuloy pa hanggang ngayon. Pero mag-end muna tayo. Basahin ko muna Ang itong ganda comment. kasi. Oo, praise God. Basahin ko muna itong comment ni Sister Daisy, tapos may tanong si Brother June. Sister Daisy, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Amen. The Spirit of truth is abiding presence of Christ in us, mind, body, and soul. Siguro, spirit, soul, and body ito. This is growing in grace, process of working of the Holy Spirit. He helped us grow with the truth that we have received in Christ, to know more, acknowledge more the power of the Word of God, which is the truth, Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Kaya ang transformation po ay hindi talaga overnight. Talagang hindi ito pwedeng overnight. Matatapos ito, pagdating pa ni Jesus. Pero in the sight of Christ, we are already perfect. Tuloy ko muna ha. It is a lifetime, daily process habang tayo ay nakakonect sa heavenly sanctuary through our high priest, which is Jesus. Kung ang Kristo ay nasa atin, ay ang resurrected Jesus Christ, therefore wala po tayong dapat maging dahilan na ma-defeat tayo ng temptation or evildoers, desires. Ang salita ng Diyos ay nasa ating puso, isip, at may kapangyarihan upang ilayo tayo sa pagkakasala. Yun po ang victory over sin, daily sacrifice, katulad ng struggle ni Jesus noong nasa katawang tao siya. Ang mind, totally and absolutely submitted to the Father. Amen. Hanggang ngayon, nasa katawang tao pa rin si Jesus, hindi na magbabago yon. Yung sinful nature na kanyang tinaglay doon sa pagkabuhay niya, crucify na yun sa cross, ay yung bagong pagkatao na binigay niya rin sa atin. Resurrected, glorified Jesus Christ na ito. Sa case ni King Solomon, he requested from God wisdom, mind, heart, and soul. But God gave him that he did ask: power, authority, prosperity, etc. He only failed to submit his will, his mind to God. Kaya at the end of his journey, he declared to himself he was defeated by sin, lust of the flesh. Wow. Kakalungkot naman, Pero tayo, lesson ito sa atin. So may tanong si Robert. May tanong po ako, Kuya Epi. Sa 1 John 3:9, chapter 5, verse 18, totoo po ba pag pinanganak tayo o new birth ay hindi na nakakakumit ng sin? Ngayon, pag tinanong natin ito kung totoo, totoo ito. Hindi pwedeng isusulat ng Panginoon ito na totoo. Sayin natin 1 John 3:9. 1 John 3:9. Whosoever is born of God doth not commit sin. Hindi linagay dito does not sin, but does not commit sin. Tandaan nyo yung word na yun, commit. Intentional. For his seed remain in him, and he cannot sin because he is born of God. First, chapter 5, verse 18.
we know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, inangat ang sarili, and the wicked one touches him not. Wala nang control sa atin ang kaaway. So ngayon, sa experience natin, na born again ako, bakit nagkakasala pa ako? Kasi nga, tuloy-tuloy pa itong nature natin. Ngayon, ganito. Para maliwanagan tayo sa verse 18, tingnan nyo yun sa Bible, ha? Atras tayo ng 16 and 17. Robert, 1 John 5:18 yung tanong mo, atras tayo ng 16 and 17. Basahin ko, ha? If any man see his brother sin, a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is sin unto death. I do not say that he shall pray for it. All unrighteousness is sin, and there is sin not unto death. So, Brother Junior, dalawang kasalanan. Isang ikamamatay at hindi ikamamatay. Because of the gospel, kinumbik tayo ng Holy Spirit, nagkasala ka. Because of the blood of Christ, pag hiningi natin ng tawad yon, patatawarin tayo. Kasi nandito pa yung sinful nature natin eh. Yun ang sin not unto death. Pero, pag nalaman natin na the only way to life, salvation, redemption, and everything, ay si Jesus lang, only in the name of Jesus Christ. Acts chapter 4 verse 12. At sinabi natin ay, kahit wala na si Jesus, basta magpakabuti ka lang, sumimba ka, relihiyoso ka, kahit wala na yung mga Bible study, wala na yung mga Jesus, kaya ko naman iligtas yung sarili ko kasi yung sinasabi natin na kanya-kanya yung kaligtasan, hindi yun. Yung sinasabi natin na iba-iba ang pamamaraan ng kaligtasan, isa lang ang patutunguhan, mali yun. Kasi Jesus is the only way. Kapag rineject natin yung righteousness ni Jesus Christ, no matter how good, how religious or active we are participating sa church natin, religiously, we are lost. Yan ang sin to death, rejecting the righteousness of Jesus Christ. Pero tayo na born again, tapos yung, kahit hindi tayo gumagawa ng mali, yung nature natin nandito pa rin ito. We were conceived in sin. So, in and of ourselves, we are sin. So ngayon, pag kinonvict tayo ng Holy Spirit, mali yun anak. So, ko-confess tayo kay Lord. Kasi we acknowledge na yung nagawa kong kasalanan ngayon, nag-contribute yun sa kamatayan ni Kristo dun sa cross. Damay itong kasalanan ko ngayon, kaya i-confess ko siya ngayon. Na talagang itong nagawa ko ngayon, nag-contribute ito doon. So dahil nga dun sa kamatayan niya, meron akong forgiveness ng sin ngayon. So nandyan yung assurance ng salvation. Nakuha natin, June? Kuya Pipes? Yes po, yes po. Yung term na nag-contribute yung kasalanan natin sa kamatayan ni Kristo, hindi ba parang lilitaw yun na kasalanan natin ang pumatay kay Kristo? Hindi. Paano nating ipapaliwanag yun na hindi natin sasalungatin yung katotohanan ng Biblia? Di ba namatay si Kristo? Oo. Oh, ano ang namatay kay Kristo? Siya ang pumatay sa kasalanan, hindi yung Kaya nga. kasalanan ng Oo. pumatay sa kanya. Kung nagkasala ako ngayon ako nagkasala, itong kasalanan ko ngayon, kasama yan doon sa kamatayan ni Kristo. Nakuha Pero natin? yung bang word na contribute, hindi ba medyo Ano, mga technicalities na lang yan, Kuya Pipes? Kasi si Kristo hindi siya pwedeng mamatay na hindi niya tinaglay yung ating kasalanan. So hindi pa tayo nagkasala, tingnan mo yung sa Isaiah 53 verse 6, the Lord laid on him the iniquity of us all. So dalawang kasalanan, di ba? Sins, tsaka sin. The love of God taketh away the sin of the world. And He is the Savior of the world. Ang ibig sabihin, yung nagawa nating kasalanan, halimbawa, nagawa kong kasalanan ngayon,
paano ako ililigtas ni Lord dito? Paano niya ako halimbawa, nag-confess ako ngayon ng kasalanan ko kasi nakagawa ako ngayon. Paano ko ito ma-claim na iniligtas niya ako dito? Yung kamatayan ni Kristo, kasama tayo ron. Oh. Ibig sabihin, nang nagawa ko ngayon ng kasalanan, kasama doon sa kamatayan ni Kristo. Kasama ang pinatay doon sa kamatayan ni Kristo. Mm. Mm. Kasi Okay po. yung kung tayo ay iniligtas ng Panginoon ng biyaya ng Diyos, basahin nga natin Hebrews chapter 5 verse 7. Okay. First John 3, may mensahe nga natin. Sandali lang ha. Saan nga yung he tasted death for? Okay. Hebrews chapter 2 verse 9. Hebrews chapter 2 verse 9. Hebrews chapter 2 verse 9. Anong ready dyan? Nakita niyo yung word na by the grace of God, he should taste death for every man. So yung grace na nagligtas sa atin, yun din ang grace na kung paano ni Kristo na tikman yung kamatayan ng bawat isa sa atin dahil dun sa ating kasalanan. So sa malalim na pag-aaral, alam natin na yung kasalanan natin, yun na ang pinatay doon sa cross. Yun ang kinondemn. Pero Christ in His humanity, He really tasted death. So yung death na kanyang dinanas doon sa cross, yun yung mga kasalanan natin na kasama yung ginagawa natin ngayon. Yun ang ibig sabihin. Okay po. Kaya pa. Okay na mga kapaters? Okay na po. Gawin, may comment ka? Kuya Pai, follow up? Ate Nets? Wala. Okay. Okay na yun, ano? By the grace of God, He tasted death for every man. So yung tanong ni June, kung totoo na hindi na tayo nagkakasala, totoo yun kasi sabi ng Word of God. Ngayon, para maging maliwanag yan, merong dalawang kasalanan, ano? Verses 16 and 17, kasalanan ikamamatay at kasalanang hindi ikamamatay. When, because of our sinful nature, magkasala tayo, masalangsang natin ang kautusan ni Lord, ihingi natin ng tawad, the blood of Christ, forgive all our sins, and cleanse us from all unrighteousness. Pero pag reneject natin si Jesus Christ, yun ang tinatawag na unpardonable sin. Sister So Daisy, yung 1 John 5, 16 and 17, yan ay question ng unbelief yan. Sin that leads to death, saka sin that does not lead to death. Yan yung issue ng unpardonable sin. yung unto death, yan yung willful and Unpardonable sin. rejection ng gospel. Oo. Kasi doon sa earlier chapter nakalagay, he who says he does not have sin is a liar and the truth is not in him, di ba? Oo. Samantalang yan naman binigay ni Brother John, as child of God, we sin not. So yung dalawang magkahiwalay na verses na yon, diyan di sa 1 John, nandyan pareho yan. So ang magha-harmonize dyan,
yung 1 John chapter 5, 16 and 17. Mm. Oo. Kasi dalawang klase ang believer dito Mm. sa chapter 1, verse 6 and 7, tapos Mm. 8 and 9. Yung 6 and 8, yan yung nagsasabing, basahin natin para yung 1 John chapter 1 verses 6 and 8. Nandiyan ka, Kuya Pipes? Mm. Ikaw na magbasa. 1 John chapter 1, verse 6 and 8. Ah, If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. verse If 8. we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Yan. Yan yung isang grupo Oh, na nagkiklaim. Yung isang grupo naman chapter na 3, lumalakad sa pananampalataya, verse 7 and verse 9. 7 and 9. Mm. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. Mm. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So nyo? O, nandiyan yung forgiveness of sin, tsaka nandiyan yung cleansing sa unrighteousness. Kasi nga, nandito pa tayo sa ano natin, sa sinful state. Hindi pa tayo sinless. Hindi tinutukoy dito yung sinlessness. Ang tinutukoy dito yung willful and deliberate. So ang nag-harmonize nito, yung 16 and 17 ng chapter 5, na sin unto death and sin not unto death. Okay na ba ito, mga kapatid? Kuya Ipe. Okay, go ahead. Bali yung sa connection sa sinabi ni Rituya, we cannot commit sin. Sa aking pag-intindi is darling sin. Kasi through faith, Jesus Christ, papatayin ng darling sin. Kung makasala man tayo, yung tawag ay involuntary sin. Example kay Moses. Di ba si Moses, from time na ginamit siya Kristo, isa lang ang na-record na kasala siya, yung sabing, kausapin mo ba to, pero pinalion niya dahil sa init ng ulo. Involuntary sin. Pero ngayon, andun pa rin siya sa langit. Kasi yung yung darling sin, yung kasalanan na araw-araw nating ginagawa, tulad ng mga kabataan natin na nahulog ta sa porn or mga yun ang mga mapatay na sa atin. Makasala tayo involuntary. Yung example kay Moses. Oo. Pag tinukoy kasi natin yung kasalanan, dalawa yan, merong action, merong hindi. Most of the time, nakafocus tayo dun sa action. Thank you, Brother Lowen. Most of the time, nakafocus tayo dun sa action, yung nagawa tsaka hindi nagawa. Pero ang dinidil ng Panginoon dito, yung issue ng puso. Ngayon, pag binigyan tayo ng bagong puso, dahil yun ang sa New Covenant, tuturuan dahil sa kamatayan ni Kristo, na yung kamatayan niya nagpahayag ng kanyang pagmamahal, tuturuan talaga tayo how na we will learn to hate sin and learn to love the truth. Diba? So ngayon, pag we hate sin and we love the truth, ayaw na natin na Christ will die all the time afresh. So by the grace of God, pipiliin talaga natin na ayaw na natin gumawa nito. Although nandiyan pa yung sinful nature natin sa atin hanggang sa pagdating ni Jesus. Kaya ang good news, tingnan natin tong comment. Thank you, Brother Lowen, ha? So, kaya nga po, good news ang gospel, death and resurrection ni Jesus Christ. Dahil sa hopelessness ng ating pagiging tao, may Kristo na nagbigay ng pag-asa sa buhay sa atin at buhay sa atin. Ang need lang talaga, accept na natin yung pag-asa upang makaahon na sa kasalanan. Praise God. Ang goal talaga ng gospel message is the gospel message is teaching us. Nandito yan sa Bible, basahin natin. Titus chapter 2 verse 11.
Titus chapter 2 verse 11. Ito yata yung sinasabi ni Brother Lowen talaga. Anybody? Titus 2:11. Good. Titus. Titus chapter 2 verse 11. Yung gospel ni Jesus na nagligtas sa atin, sa lahat ng tao, anong tinuturo ng gospel na ito? Yung isa naman, kung may ready na kayo, Romans chapter 6 verses 1 and 2. Tsaka Romans 1:17 din. Nandiyan na, Ate Nets? Titus 2:13, 2:12. Wala. Computerized? Naglalag kasi. Kuya Ipe, pwede ko din i-kuha ng Romans 1:17. Sige, basahin mo na. Nandiyan ka na? For in the gospel of the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, as it is written, the righteous will live by faith. So yun, ang ating pagiging righteous life is by the faith of Jesus Christ. Yung righteousness ni Jesus Christ, kita mo naman, ano? Pinahayag. It was witnessed, it was revealed from faith to faith. Okay. Thank you, Brother Lowen. So yung the power of God unto salvation, which is the righteousness of Christ, the righteousness of God revealed from faith to faith. So, paano tayo mamumuhay as children of God? That we will learn to hate sin and not to sin by faith. The just shall live By by faith. faith. Nandiyan na, Ate Nets? Titus 2:11. For the grace 11 of and 12. God, 11 and 12, sige. 11 and for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Yan. So nandito tayo sa present evil world ng sarili natin at dito sa mundo, pero yung power ng Word of God na nagtuturo sa atin, it empower the same grace na nagligtas sa atin is the same grace that empowers us not to commit, to engage. Doon yung sinasabi ni Brother Lowen kanina. Isa pa, Romans chapter 6 verses 1 and 2. Roman. Romans 6. 1 and 2. 1 and 2. Romans 6, chapter 1. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Yan. Grabe, no? Patay na pala tayo sa kasalanan. Paano pa tayo? Oo. Magpapatuloy kung tayo ay patay na doon. Sa mga gospel presentation natin, kahit dito o sa Pilipinas, tinatanong ko yung SAF 44. Kung nakarinig sila sa YouTube na isa sa mga survivors ang SAF 44 ay sinabi niya gaganti talaga siya dun sa nagmassacre sa kanila. Tinatanong ko sila kung nakakita sila sa YouTube ng ganung interview, wala daw.
Eh talagang wala makikita sa YouTube. Bakit? Eh patay na yun eh. Paano pa siya? Paano pa siya gaganti doon? Ganon din yun ang gospel message. Tinuturuan talaga tayo to deny self, to deny. Pag sinabing deny ungodliness and worldly lust is actually self-denial. Huwag natin ihiwala yung sarili natin sa parang sila lang ang nagkasala. Tayo din. So the power of God unto salvation, the gospel of Christ is the power of God unto salvation, is revealed from faith to faith. Ang ganda ng verse na sinema. PIP. Kaso mahirap din kasi. Oh. Yung self natin mahirap. Oo. Kaya nga ang sabi doon sa 1 Peter chapter 4 verse 1, may suffering talaga, may hirap talaga. Walang ano dito, walang shortcut. Talagang we will suffer in the flesh. Pag dininay natin yung sarili natin, masakit. Oh, gusto ko sanang manood ng sine, mga horror o kung anong klaseng sine, mga bomba na sine o ano. Yan ang salaman eh. Pero ngayon, tuturuan ka ni Lord na hindi yan para sa iyo. Kaya si Moses determined siya. Bumagsak siya ng isang beses yung sinasabi ni Brother Lowen. Si Pablo naman, determined din siya. Alam niya na sin liveth in me, but I determined not to know anything among you brethren, but Christ and Him crucified. Diba? 1 Corinthians chapter 2, verse 2. So tayo, ganun din. Si Daniel, he determined not to eat king's meat. So nandito sa mind ang battle. Doon pag nag-battle na yan, pag mag-gera na, alam mo yung boxing, kahit sinong panalo, kahit sinong magiging champion doon, hindi pwedeng hindi sila tinamaan. Pwede yung wrestling, pwedeng kahit ano. May tatamaan talaga, may suffering talaga. But it is through suffering that Christ learned to obey. Kita natin? Tingnan mo, si Jesus ito ha. Oh, kasi talagang hindi natin i-deny na mahirap yan. Sana yun? Balik tayo sa Hebrews. Sayan mo nga. Hebrews chapter 2. Chapter 5 verse 8. Ikaw na magbasa, Robert, John, kasi ikaw nagsabi nito na mahirap. Ano po, Hebrews? Hebrews 5:8. Hebrews 5:8. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. So it is through suffering that he learned obedience. Yes. Oh, kaya kahit may struggle tayo, magiging matamis yung victory kung mahirap yung kalaban. Paano pag pipitsugin lang yung kalaban mo? So yung kasalanan ganito lang kalaki. So yung grace ni Jesus na nagligtas sa atin, malaki-laki lang ng konti. Hindi siya magiging amazing. Pero kung gaano kabigat yung kasalanan, doon kabigat yung suffering, doon bibigat, mas pinakamabigat ang kaligtasan, ang tagumpay. Kaya sabi ni Pablo, when sin abound, kita mo? Yung word na ginamit niya na abound, ano yun? Baha. So kung bumabaha ang kasalanan, matindi yung baha, di ba? Sino nakaranas ng baha? Na baha. Matindi ang baha. So when sin baha, grace is tsunami. Doon ang pinakamatindi. So mas makapangyarihan, grace is greater than all our sin. Kita nyo? Kaya hindi excuse yung nagkakasala kasi ganito. The message of the gospel is teaching us through the prayers, through the power, through the grace, through the blood of Jesus Christ and His sacrifice. It teaches us to say no to sin. At ang Christ righteousness is the second part of grace din po. Christ righteousness. Amen. Oh, Jesus said, if you want to follow me, deny yourself. Luke chapter 9 verse 23 and Matthew 16:24 to 26. Follow me, take up your cross daily,
and follow me. Liliwanagin ko lang itong struggle natin. Baka iniisip natin meron tayong pasaway na kapatid, meron tayong pasaway na magulang, meron tayong pasaway na anak, at tatawagin natin na yun ang cross natin. Walang kaligtasan doon sa may pasaway tayong mga kamag-anak o halimbawa ako naman yung cross hindi yun ang cross na sinasabi ni Jesus. Tinanong ko na ito tanong ko in-expect ko yung sagot nyo Sabi ni Jesus, take up your cross daily. Araw-araw ba pinapasan ba ni Jesus doon sa buhay niya yung cross? Yes po. Very good. 100. Second question. Araw-araw ba pinasan ni Kristo yung kahoy? Na cross? Hindi po. Yan. So ang ibig sabihin ng cross na merong kaligtasan dito is self-denial. Iko-crucify natin Yes yung po. ni Christ. Yan ang suffering doon natin. Yung tatalikuran natin yung mga sariling plano natin. Tapos susunod tayo. Tingnan mo si Pablo. Nung Saul pa siya, marami siyang mga accomplishment religiously. Hindi siya nagkasala pagdating sa kautusan. Pariseo siya ng Pariseo. Hebrew ng mga Hebrew. Hindi lang siya basta Israel. Kung sa Israel ang pag-uusapan, Israelite, lahi siya ni Benjamin. Doon isa yung unang hari. So kung payabangan lang ang kwentuhan dito, walang nang tatalo sa kanya. Pero nung tinanggap niya si Jesus, he suffered. Masakit sa kanya, naiiwanan niya yun. Naalala ko nung mag-o-taking na kami, Kuya Rafi, sa citizenship, American citizenship, napakasulit. Tapos kakanta ka ng, oh, say, can you see? Bago kakantahin yun, kung ano man ang citizenship mo, tatalikuran, at that time, grabing emotion, tatalikuran ko na yung pagiging Pilipino. Hindi ko naisip na sa papel lang yun, pero ramdam mo yung sakit na, hindi na ako Pilipino? Sabi ng katabi ko, sa papel lang naman ito, Brad. Pero yung mga ilong natin, sabi ko, mamuti na lang akong ilong. Pero hindi naman lahat ng Pilipino ay kagaya ng ilong ko, kagaya niyo mga magagandang ilong. Pero ibig sabihin, dito, sa pagdating sa spiritual na bagay, masakit na iwanan natin yung paborito nating araw-araw gawin. Yung mga lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. It really takes the grace of God. So he that has been made just by faith shall live. Yan ang sinasabi ng Habakkuk 2:4 na kinote ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 17. The just shall live by faith. Kuya Ipe, Napahaba pa yung study natin go ahead. last. Sige Pwede din natin sabihin yung take up the cross is a victory ni Jesus Christ through sin, flesh, and self, or In sin. or Christ's righteousness. Victory in sin, hindi through sin. Victory in sin and Yan. flesh and to Satan. Yes. Pag sinabi ng Panginoon na the gates of hell shall not prevail, yung I will build up my church and the gates of hell shall not prevail, yan yung cross ni Jesus. So between the world and the church stands the cross of Christ. Tama yon, Brother Lowen. Kaya yung last part ng kanta na Beneath the Cross of Jesus, tuturuan talaga tayo ni Jesus ng gospel message, yung righteousness ni Jesus Christ, to glory in the cross. Ano nga yung last part doon, Kuya Piper? Yung Beneath the Cross of Jesus na kanta, yung last part. Beneath the cross of Jesus, my sin, not in part but the whole. Yung Beneath the Cross of Jesus. Ano yan? When peace like a the river. cross of Jesus. O yung last part, yung last line. Last line. The very Type natin, type. Teka, kunin ko Kasi ito yung kanta ni Pablo hindi ko narinig si Pablo kumanta pero alam ko ito yung kinakanta niya
Ito. Hmm. Yung pinakahuli. Ah, My sinful self, my only shame. My glory, all the cross. Yan ba yan? and my glory on the cross. Doon lang ang pinakabida ni Pablo. 1 Corinthians 2:2. I am determined not to know anything among you brethren kasi away-away pa rin sila eh. But Christ and Him crucified. So, yung gospel, yung cross, synonymous yun. Nandun yung victory ni Jesus over sin, over death, over Satan, and over self. Napahaba-haba tayo, 2 oras pa rin tayo ngayon ah. Isang oras lang tayo. Praise Sarap God. eh. Oo. Pero maganda talaga itong mayroon tayong interaction para we are learning, we are growing, nadadigest natin. Yung di ba yung maghahaponan tayo kakain? Pagkatapos kumain, nakaupo lang yan, magkikwentuhan. Ganon din na ito pagkain natin ng tinapay ng buhay. Okay. So baka wala na. Kailangan din kasing busugin ng ating espiritu eh. Oo. Kailangan daw lasingin tayo ng sa Holy Spirit eh. Hindi yung alak. Praise God. Para hindi tayo deliberately magkukumit ng sin. Correct. Oo. Hindi willful committing of sin. Yan, Kaya tama lang, yan. nagsisin tayo because of a lot of factors beyond our control. Oo. Pero as children of God, we are not expected to commit sin deliberately, willfully. Yan. Kaya lang, nagkakasala tayo kasi, yun nga, Paligid natin. may mga factors beyond our control. Amen. Praise the Lord. So last week, ang nag-pray si Kuya Rafi. Ngayon ipag-pray na si ano pala nag-pray last week, si Brother Romwell. Si Brother Lowen naman ipa-close natin ngayon kung wala na. Okay lang ba mga kapatid? Closing na tayo? Thank you Sister Daisy, thank you Sister Eda. Ano, Brother Lowen, okay ka lang? Closing prayer? Sige po. Okay, let us pray. Diyos Ama namin nasa kasalangitan, nagpasalamat kami at namin kami natutunan sa tulong ng banal na Espiritu at gabayan mo kami na ito'y magamit namin sa araw-araw through Jesus Christ our faith. At nagpasalamat kami sa iyo, Ama, sa dagdag na makalaman at sa mga blessings. At sa pangalan ng Jesucristo na mediator namin at Diyos namin at sa gabay ng Holy Spirit. Amen. 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 Thank you. Okay. Thank you sa Thank inyo. you Dala ko for na the sa time. email nyo yung PowerPoint. Nandiyan na, check nyo yung email nyo lahat. Sige, thank you.